Sabi ni Senate President Chis Escudero, I will not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used to further petty partisan interests, especially by those actively seeking re-election in in the coming May midterm elections or polls. The Senate is an institution of reason and rule. Okay. It is not a tool to be leveraged for propaganda or self-promotion. Okay. Ano bang tingin nyo, gentlemen, dito sa pahayag na ito ni Senate President Chis Escudero? Simulan na natin yung magkakaroon ng reputational damage simply by agreeing to appear in this program tonight. Attorney Barry. Well, ako agree ako na strongly worded siya. Merong sinight si SP Chis na legal basis for yung kanyang desisyon to actually not sign yung arrest order, order yung release ni Ambassador Lacanilao, and then instead issue yung show cause order. At ito yung desisyon ng Supreme Court in yung case ng Ong versus Senate. In particular, ino-quote niya yung concurring opinion ni Chief Justice Smundo, which is actually also cited in the main opinion, na sinasabi na kung ang basis ng isang Senate contempt order of arrest ay dahil nagsinungaling yung, o tingin nila nagsinungaling ang isang resource person under oath, bago nila dapat pakulong o pahuli, kailangan nila ng bigyan ng due process. Essentially, the opportunity to explain kung bakit hindi siya dapat arrestuhin. At ang sinasabi ni SP Chis, in this case, hindi yung ginawa. Basta na lang nagdesisyon, nag-motion muna si Senator Bato de la Rosa, nagdesisyon kaagad yung chair, si Senator Amy Marcos, at agad-agad pinaaresto. Yun ang kanyang sinasabi. So, sa totoo lang, he could have just stuck to yung legal explanation. Malinaw naman di ba? Hindi inutos yung, binigay yung order of arrest, hindi sumunod sa Senate rules dahil hindi ako nakapirma. Hindi sumunod sa Supreme Court decision on the exercise of yung power of contempt ng isang legislative body. So, pwede niyang tinigil dun Pero hindi diniretso niya Nag-ascribe siya ng motivation. Sinasabi niya na, kaya ang implication, very clear, kaya ginawa yan dahil in aid of re-election ito. Diba? At dahil dito, nagamit ang institution ng Senado. Na tingin ko, malinaw na guhit yun against Senator Amy Marcos. Although at the same time, ang tanong ko dito, hindi ba malinaw naman na yun from yung import ng hearings? Hindi naman to unang pagkakataon tayo nga, 3 beses na tayo nauupo para pag-usapan yung mga hearing na yan Diba? So, bakit na pinapayagan? Diba? Kung alam naman pala niyo. Pero so, meron akong feeling talaga na baka merong usapan, di ba? Behind the scenes as to paano dapat na pagbibigyan ito kung ganito ang mangyayari. And I think, ang sense ko ay medyo na-cross ni Senator Amy yung line na nasinet nila among themselves as possibly isa sa mga pangako kung paano papatakbuhin yung hearing. And therefore, nauwi sa ganitong klaseng malinaw na statement na hindi lang tinali sa legalities, which he could have done, di ba, and ended there, pero talagang tinawid towards ascribing isang malinaw na political motivation sa mga hearings na ito. Okay, Senator Edu, you know the drill, no? Pinauna natin si Attorney Barry. Ang drill natin, mag-o-oppose tayo. Ayan. Okay? Ito na naman tayo. Saka, Juan, orasan, 9:45. Para lang, 9:45. baka kasi sabihin na naman na over ang oras ko no? Hindi, sisingit na ako ng kasi hindi naman ako makakasingit mamaya dahil yung mga reaction ni Senator Edu, minimum of 10 minutes yan. Hindi, gusto ko lang muna tanggalin na ba natin si Attorney Barry sa episode na ito? Hindi ako nag-agree sa mga sinasabi niya Parang off-tangent yung kanyang analysis, no? Ba't mo naman sasabihin na ginagamit to for re-election? Hindi to obvious from the very beginning, no? Ginagawa lang ito ni Senator Amy Marcos dahil ito po yung para sa gustong malaman ng taong bayan. Taong bayan, di ba? At kinakatawan niya yung OFW.
Correct, oo. And apparently, baka hindi pa nabasa ni Senator Amy yung latest survey na nagsasabi, 6 out of 10 Filipinos ay pabor na litisin sa ICC itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. O, sige po, Senator Edo, you may proceed with your statement Objection. controverting everything that our other guest has Oo. said. Nag-agree siya doon sa statement ni Senator Chis Escudero eh. Ako hindi ako nag-agree. Lalo na yung sinabi niya na the Senate is an institution of reason and rule. Ano ba no? Sabi na eh. Oo. Hindi wala doon. The Senate is an institution of reason or rule. No? Yun yung paano ka sasang-ayon doon? Hindi ko maintindihan bakit si Attorney Barry ay sumasang-ayon doon sa ganong klaseng statement. No? Gusto ko na Nagtuturo siyang tanggalin. po ng batas sa UP College of Law. Sa bagay, overrated naman yung college na yon. No? Kaya, Lahat na inaway nito oo, hindi, dati sabi ni Heidi Yorak, yung problema daw ng Pilipinas ay lahat nakaugat sa mga away sa UP College of Law. Nalala mo yun, Barry? Sabi ni Heidi Yorak. Kaya, dapat talaga, i-abolish na yung college na yun. Last time kasi ang inaway nito, Attorney Barry, UST Political Science Department. Ngayon naman, UP College of Law. Ano kayo susunod, no? O sige, go ahead. Meron pang isang pabalagbag na sinabi si Chis eh. Yung sabi niya na, in-announce na eh. Ni hindi ko pa nakikita at napipirmahan. Sinabi siyang gano'n. Oo. Parang asar siya. In-announce na. In-announce na daw na ikinontempt na. Di ba pinakulong na nga, 2 oras eh. Di ba? No, actually. Hinuli ka agad. Oo. Ang naawa ko kay Amy eh. Dahil, biro mo, inabandon siya ni Alan Peter Cayetano. Ang kinampihan ni Alan Peter Cayetano ay si Chis Escudero. Di ba? Anong sabi ni Alan Peter? Tama yun, hindi ministerial ang pagpirma ng Senate President sa isang contempt order. Meron ng president dyan. No? Talagang kinakailangan yan aprubahan ng Senate President. Hindi lang yan ministerial. Paano sabi kasi ni Amy ay dismayado siya at saka dangerous yung ginawa ni Senate President Chis Escudero. Dinipensahan ni Alan Peter, ni Ambassador of Jesus Christ. Dinipensahan niya si Senate President Chis Escudero. No? Kaya, parang naiwan mag-isa si Amy. Tapos si Robin Hood naman, hindi na nagsalita, hindi rin umiyak. Kung umiyak man sana siya in support of Amy, pwede mong sabihin na hindi nag-iisa si Amy. Wala nang statement, katulad ng statement niya sa communist movement, hindi pa siya umiyak. Tapos si Bato, nowhere to be seen. So, ang nagmarka... Yung nag-motion. So, mag-isa lang siya. Tapos, dagdag pa dyan, nung in-interview si Hanilet dun sa The Hague during the 21st anniversary nung kanyang anak, si Kitty, anong sabi niya? Eklay lang yan. Ek lang yan. No? Sabi niya, yung Senate hearing na yan. Sabi ni Amy, hindi niya alam. Paano niya hindi alam? No? Paano niya hindi alam kung sino nag-utos? No? Eklayan lang yan. Yan na yung asawa nung kanyang pinagtatanggol na ex-president. Yung asawa na mismo ang nag-put down sa kanya. At lagapak, hindi lang yung bumagsak eh, talagang tinulak palagapak eh. Yung tumutunog na pagbagsak. Ganun ginawa ni Hanilet sa kanya. No? Yung lakda, no? Yung ganyan. So, kawawa naman, di ba? Sino nakakampi niya? Wala na siyang kakampi. Di ba? Tayo ang kakampi niya. Kala ko ba sabi niyo taong bayan ang kakampi niya? Dahil yun ang kanyang kinakatawan at pinaglalaban. Saka mga OFW. Hindi, ito, ilinawin lang natin. Sinasabi niyo walang kakampi. Kakampi ako ni Senator Amy. Kasi tinan niyo sa survey ng Pulse Asia, 27.6% ang boboto sa kanya. Yan ang kakampi niya. Isipin niyo, nasa 13 to 18 places siya. Ang taas nun after everything that she's been doing for the Dutertes, nasa 13th and 18th places siya. Malaking bagay yun.
Oh. Tapos yung kay Alan Peter Cayetano, ako hindi man ako nagulat kasi pag inanalyze po yung mga binabanggit ng mga senador dun sa hearing na yon, siya yung pinaka balanced, fair, neutral, objective. Sobra. Tama. Okay, ang next question dito, kung ito yung naging tugunan ng Senate President, saan pupulutin itong hearing ni Senator Amy? Tapos na yan. Actually, pinag-usapan natin yan last episode, di ba? Ang sabi natin, malamang meron na diyang agreement. Parang graceful exit for both sides, di ba? Yung mga executive, hindi sila i-contempt, pero dumalo sila one last time. Yung Senate committee, hindi sila mapapahiya dahil dadalo naman yung executive. Parang may ganong compromise na malamang ang nag-broker yung Senate President. Di ba? Para best of both worlds. Sabi nga ni Barry, mukhang yun lang nilabag. No? McInross na line, yung Senate Committee Chair, yung chair ng Foreign Affairs ba yan? Foreign Affairs Committee. Relations. Foreign Relations Committee. Oo. Parang yun yung kwan na napahiya naman yung Senate President doon sa executive na pinadalo niya probably on the premise na hindi kayo babastusin, no? Parang compliance na dumalo kayo. Ang problema, may sariling mundo si Amy. Kaya yun, sa bagay, kung namamangka ka sa lupa, talaga may sarili ka mundo, no? Kaya yun. Agree ako doon sa sinabi niya. Mukha talagang klaro dito. Merong paglabag doon sa kung ano mang usapan ng nandun. So instead of okay, dumalo, 'di ba? Hindi babastusin. Baka may usapan pa ito na yung huling hearing, ay humirit pa ng ganong klaseng contempt. At ako, kaklaruhin ko lang yung basis for the contempt dito, hindi nila gustuhan yung sagot. 'Di ba? Yun yung punto. Hindi nila gusto, 'di ba? Meron ngang konting bahid ng parang dahil ito yung tao na sumama doon sa eroplano na naglipad kay dating Pangulong Duterte papunta sa Dahig. Parang merong bahid ng parang gusto lang nilang bawian o parusahan dahil ikaw ang nagdala 'di ba? At ngayon ayaw mong aminin, ayaw mong akuin, ayaw mong sagutin yung mga tanong namin ng malinaw kaya ito paparusahan ka namin, 'di ba? Klaro 'yun from yung tono doon sa motion na ginawa ni Senator Bato de la Rosa at yung immediate na pag-affirm nito at pag-approve nito nung chair, si Senator Amy Marcos. Kaya nga, babalikan ko lang yung isang bagay na pag-usapan din natin last time, di ba? Na ito, proof positive na na hindi talaga makakakuha ng fair trial si dating Pangulong Duterte kung dito kita mo, ito nga wala pang inuusad yung trial na ito. Hindi pa nagkakaroon ng substantial na pagkilos yung proseso. Sinusubukan na nilang bawian gantihan yung mga taong tingin nilang may kinalaman doon sa pagpapa-surrender sa kanya. Yun nga lang, hindi lang pwedeng targetin yung mga cabinet secretary. So, napagdiskitahan itong special envoy for national crimes. Yung ginawang weakest link, kumbaga. Diba? Kasi alaka namang gawin mo yon kay Secretary Remulla, 'di ba? Hindi naman niya kaya. I don't think meron siyang lakas ng loob na gawin yon, lalo na tumatakbo siya, 'di ba? Ang buong punto nito mga palabas na to para tumaas ka sa boto kung aawayin mo pa si Secretary Remulla, di lalo kang lagapa. Tingin ko, meron pa silang hesitation na actually diinan masyado rin si General Torre, 'di ba? Kasi meron ding epekto yon, 'di ba? In terms of pushback, 'di ba? So, pinili nila, sino ba yung mukhang pwede nating mapagdiskitan dito na wala masyadong papalag? Ayun, 'di ba? Si Ambassador Lacanilao, kawawa naman. Pero talaga, pag pinanood mo at pinakinggan mo yung kanilang mga basis, mukha talaga naghahanap lang talaga ng bawi. Yun, naghahanap ng pwedeng gantihan, 'di ba? Para dun sa nangyari. And sa akin, yun ang isang napakaklarong indication kung ano talaga ang gagawin nila. 'Di ba? Kung sakaling mabibigyan ng pagkakataon, babawian nila yung mga tao na tingin nilang may kinalaman dito. At again, to underscore, 'di ba? Lalong patunay na kung dito ginawa yung trial,
grabe yung level ng pakikialam at pag-exert ng political pressure at pananakot at harassment para hindi mabigyan ng makatarungang pagdinig yung mga reklamo dito kay dating Pangulong Duterte. Hindi ba massive ano to? Hindi naman sa sinasabi nating hindi sanay sa miscalculation si Senator Amy, no? Pero hindi ba ito yung biggest miscalculation so far na ginawa niya dito sa hearing na ito? Yung i-contempt yung ambassador. Parang protracted miscalculation. Iba kasi yung nag-miscalculate ka ng first hearing, pero yung tuloy-tuloy ka nag-miscalculate, ang tawag doon, parang protracted people's war. No? Protracted miscalculation ang tawag doon. No? Kaya dapat idagdag yan sa dictionary, protracted miscalculation. No? Imagine mo, mismo si Hanilet, sabi ni Amy, hindi niya alam yung nangyari. Ano? Hindi niya alam yung nangyari? No? Kaartihan lang yan, yung hearing na yan. No? Pero yun na mismo nagsabi, yung asawa nung kanyang pinagtatanggol na binayolate ang human rights at saka due process, yun na mismo nagsabi. Kaya Sa mukha ito na yung katapusan ng hearing. Kasi kung magkakaroon pa ng susunod, ay ano pang mapipiga niya? Paano ba niya papahabain ito? kaya nga, kaya malamang next year na tayo uli mag-episode dahil wala na kasi hearing. No? Ito na yung huling pagkikita natin, ha? Di ba? Parang ganun yung mangyayari dito no? Una-una, definitely, hindi na pupunta yung executive, di ba? Bakit ka pupunta pagkatapos nito? Di ba? Pinapahuli mo na pala kami. Di ba? Bakit pa? Di ba? Yun. So, on top of yung iba nilang mga binigay na dahilan before, executive privilege, sub judice, nasagot na lahat yung mga tanong na yan, available na naman lahat yung mga sagot na gusto nyo publicly, etc. Ito pa, dagdag. Pinapahuli pa nyo kami. Di ba? Bakit kami pupunta dyan? Di ba? To risk yung ganon. So ako din, tingin ko, medyo death knell na ito. Although, di ba, ito wala naman kasing choice sa tingin ko si Senator Amy at this point Nagkakapul ka di ba? Desperado kang maiakyat yung numero mo at mali, tama man o mali, ang kanyang nakikitang paraan para umakyat ang kanyang numero ay ipapaint niya ang kanyang sarili bilang isang kampyon, di ba, ni dating Pangulong Duterte. Pero sabi nga ni Sen. Ronald, kung yung mga mismong mga kasama doon, tinatakwil siya, di ba? Hindi wine-welcome yung kanyang suporta. Di ba, pinagdududahan pa ang kanyang motibo at ang kanyang pinanggagalingan. Hindi ko alam kung makakatulong pa nga sa kanya ito at with this latest debacle, di ba, sa kanya, ewan ko pa kung ano pa ang mapipiga nga niya dito kung meron man.